Hi, Ran here and welcome to my channel and thank you dahil pinindot nyo yung video na ito. And dito sa video na ito, I will be sharing my first offload experience na umabot ng halos isang buwan in the making or inabot pa ako ng 3 offload ulit bago ako finally nakapush through and nakapunta sa lugar na gusto kong puntahan and paano nga ba yung naging challenges ko and paano ko to na pagtagumpayan and paano ako nakalusot sa immigration. Tumutok lamang kayo and ikukwento ko sa inyo. So, ito na nga, mga Mars. Para naman tayo nag-chismisan ito. Pero sige, kukwento ko sa inyo ang first offload experience ko. So, by the way, I have been traveling to a lot of countries, mostly Southeast Asian countries. And this happened in 2016. Noong 2016, I decided na gusto kong pumunta ng Dubai because I wanted to, of course, find myself. Gano'n, nagkaroon ako ng parang existential crisis nung mga panahon na yon. And noong 2016, if we are going to look back nung mga panahon na yon, uso yung aalis ka ng country, tapos pag mag-exit ka ng another country like Singapore, Hong Kong. Pero pupuntahan mo talaga sa Dubai. Magdi-disguise ka as tourist visa. Pero maghahanap ka naman talaga ng trabaho. So yun yung ginawa ko noong 2016. But I'm a little bit confident na makakalusot ako ng immigration because ang dami-dami ko ng travel. So prior to 2016, nakapunta na ako ng Singapore, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand, Cambodia, Vietnam. So I have 8 travels na. And sumubok ako na lumabas noong September 2016. Yung pupuntahan ko na bansa is Hong Kong. Ngayon, confident naman akong lumabas papuntang Hong Kong kasi nga November ng 2015 galing akong Hong Kong and Macau. So parang for me, parang feeling ko less feeling ko hindi na ako tatanungin masyado ng immigration officer kasi marami na nga akong travel. And as per experience ko, pag nakikita nila na marami ng tatak yung passport ko, hindi na sila masyadong maraming tanong. But on that fateful day, tinanong sa akin ng immigration officer kung saan ako pupunta. Sabi ko, pupunta akong Hong Kong. Ngayon, sabi niya, okay, first time mo sa Hong Kong. Sabi ko, hindi po, galing na po ako doon noong November. So, which is nakita niya nga dun sa tatak. Next na hiningi niya sa akin ay ang aking return ticket. Ngayon, wala lang sa isip ko na yung aking return ticket pala ay Abu Dhabi to Manila. So ngayon, nung pinakita ko doon sa immigration officer, yung return ticket ko na Abu Dhabi to Manila, nagtanong siya ngayon sa akin. Sabi niya, pupunta kang Dubai, gumanon siya. Tapos, sabi ko, sa Abu Dhabi po. Tapos sabi niya, pupunta kang Abu Dhabi. Sabi ko, opo. Ngayon, yun na yun. Ang ginawa ng immigration officer ay in-introduce niya na ako for the secondary interview. So, dun sa secondary interview, which is first time ko na secondary interview, medyo ang tagal, ang daming tanong. Siguro mga nasa 30 minutes ako na nagkaroon kami ng Q&A from the immigration officer. So, syempre, tinanong niya ako kung ano yung trabaho ko. Tapos, magkano yung sahod ko. Tinanong niya ako kung meron akong bank statement. Tapos, sabi ko wala akong bank statement. Tapos, kung saan ako pupunta. Sabi ko, pupunta akong Abu Dhabi. Tapos, sinong pupuntahan ko doon? Sabi ko yung pinsan ko. Tapos, sinanong niya kung ano yung trabaho ng pinsan ko. Tapos, sabi ko, yung pinsan ko nag-work sa airlines, ganyan. Tapos, capable naman to provide kasi eto nga yung posisyon, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, tinanong niya ako kung may credit card ako. Tapos, sabi ko wala. Tapos, basta ang dami niyang tinanong sa akin tungkol sa akin, personal. And then, kung ilang taon, ilang years na akong nag-work. Tapos, tungkol sa pinsan ko, kung kaano-ano ko siya. Sabi ko, kapatid ng tatay ko. Tapos, ilang taon na siya sa Abu Dhabi. Ganyan. Ang dami niyang tanong tungkol sa pinsan ko. So, in short, na-offload ako on my first time dahil kailangan ko daw ng affidavit of support coming from my pinsan to support na siya nga yung magpo-provide ng financial needs ko kapag pupunta na akong Abu Dhabi.
Ngayon, medyo matagal-tagal pa lang pinaprocess yung affidavit of support. Nung 2016, parang 2 weeks in the making siya. Kasi syempre, pupunta ka pang embassy, ganyan-ganyan. So, while on the process na hinihintay ko yung affidavit of support na manggagaling sa pinsan ko, pinaproseso ko na rin yung birth certificate niya, authenticated birth certificate niya and birth certificate ko, and then ng father namin para to establish na first degree kasan nga kami. Kasi doon sa affidavit of support, kailangan yung magsusupport sa'yo is hanggang nasa 4th level, 4th civil degree of affinity and consanguinity. So, ayun, after 2 weeks, dumating na yung aking affidavit of support coming from my pinsan. So, nag-book na kami ngayon ng flight. So, dahil yung pinsan ko nag-work sa Etihad, so sa Etihad ako ngayon, sa NAIA Terminal 1. So, on that day, napaalis ako ng NAIA Terminal 1, na secondary interview ulit ako because yun yung proseso nila eh. Kapag for example, na secondary interview ka sa first try mo, sa second try mo, automatic sa secondary interview ka ulit. So it so happen na yung sa secondary interview ko, hinanapan ako ngayon ng affidavit of support. So dumating na yung affidavit of support ko, pina-DHL ng pinsan ko. So tiningnan niya, and then inintroduce niya ulit ako for the secondary inspection or for the secondary interview. It so happen na yung sa secondary interview ko, buntis yung napuntahan ko na immigration officer. So syempre, doon sa interview namin, medyo naging mainit yung ulo ko kasi ang dami-dami niyang tinatanong. Tapos sinabi niya sa akin na fake daw yung affidavit of support ko. Tapos sinagot ko siya, paano magiging fake ang affidavit of support na yan? Na galing yan sa pinsan ko, na alam ko na hindi i-risk ng pinsan ko na kumuha ng fake documents because nag-work nga siya sa government doon sa Etihad mismo. And hindi naman malakas yung kumpiyansa ko na yung pinsan ko ay hindi niya gagawin yun. Kasi 'di ba, i-risk niya ba yung kanyang trabaho sa pagkuha lang ng fake na affidavit of support? I guess hindi naman ganoon. So sabi niya, siguro dahil medyo tumaas yung boses ko, sabi niya, fake nga eh. Anong magagawa mo? Fake. Gumanon siya. Tapos sabi niya sa akin, tagal-tagal ko ng trabaho ito as an immigration officer. Ito na yung trabaho for my whole life. Sabi niya, alam kong mag-spot ng fake or authentic na documents. Tapos sabi ko, hindi po, talagang ini-insist ko na hindi fake yung document na binigay sa akin ng pinsan ko. So nagkaroon kami ng resolution. Sabi niya, okay, sige, kapag napatunayan kong fake ito, sabi niya, hindi ka na makakalabas ever ng bansa. Pero kapag napatunayan mong legit yan, palalabasan kita. Anong gusto mo? So from that moment on, syempre, dahil hindi ko naman sure kung talagang legit yun or hindi, 'di ba? On that moment, kumalma ako kasi naman 'di ba, maban ako forever sa pag-alis ng bansa. So what I did, tinawagan ko ulit yung pinsan ko, sinabi ko na ayun na offload na naman ako for the second time around, and medyo nagkainitan kami ng immigration officer kaya medyo kumalma na lang ako para at least hindi na ako magkaroon ng mas marami pang problema. So ngayon, kinakabahan na ako during that time because parang may window lang ako from September 18 ata yon hanggang October 3 na dapat on that time makalabas na ako ng bansa or else mapapaso yung visa ko papuntang Dubai kasi parang dapat makapasok na ako ng Dubai ng October 4. So medyo kinabahan ako kasi yung pagpaproseso ulit ng affidavit of support, it will take 2 weeks ulit. And then, parang feeling ko, short na kami ng time para ma-process yung affidavit of support na yon. So now, yung aking second try ng paglabas ng bansa ay nabokya ako. In short,
hindi ako nakaalis ng bansa. So medyo nung time na yon kinakabahan na ako kasi feeling ko wala na akong chance. And then medyo yung pera ko kasi, I'm from General Santos, and then nagstay na ako sa Manila for 3 weeks. Medyo nauubos na, and then hindi pa ako nakakaalis. And then syempre may rebooking ng ticket, ganyan, ang daming expenses ko na iniisip. So sinabihan ko na yung pinsan ko na, pinsan, parang ayoko nang tumuloy kasi nga parang baka hindi ito yung will ni Lord para sa akin, para makalabas ako ng bansa. So tumawag yung pinsan ko, sabi niya, okay, binook kita ng ticket, lalabas ka ng certain day, itry lang natin na lumabas ka sa Clark International Airport kasi sabi nila, mas magaan or mas hindi mahigpit yung immigration doon sa Clark International Airport. So ngayon, sumubok ako na lumabas ng Clark International Airport for the 3rd time. Ang hindi ko alam, ang hindi namin na-realize na once pala meron kang record na na-offload ka, kahit saang airport ka pala lumabas or lalabas, meron ka ng record doon, and then mag-show up talaga siya na secondary interview ka. So ngayon, yung binook ng pinsan ko is a trip from Clark to Thailand, sa Bangkok. Ngayon, nung pumunta na ako ng immigration dun sa Clark, syempre, na secondary interview na naman ako. Kasi nga, di ba? Meron akong record. Tapos, tinanong ako ng immigration officer noon. Sabi niya, nasaan po kayo pupunta, ma'am? Tapos, sabi ko, punta po akong Bangkok, Thailand. Sabi niya, anong gagawin niyo sa Bangkok? Tapos, sabi ko sa kanya, magtutour po, magbabakasyon po. Tapos, tumawa siya. Hindi naman yung tawa na super tawa, but more on smile lang. Tapos sabi niya, okay ma'am, paparangkahin ko na kayo. Sabi niya, alam ko na hindi sa Bangkok yung punta ninyo. You have a previous record na dito na pupunta kang Abu Dhabi or pupunta kang Middle East. So sabi niya, meron kang kailangan na i-fulfill na requirement dito, which is affidavit of support. Saan na yung affidavit of support mo? Tapos sabi ko sa kanya na wala pa po akong affidavit of support. Tapos sabi niya, maging honest na lang po tayo ma'am na pupunta ka talagang Middle East. Sabi ko, opo, pupunta po talaga ako doon. Tapos sabi niya sa akin na ma'am, tip lang sa'yo. Sabi niya na i-comply mo na lang yung affidavit of support na yon. Kasi kapag na-comply mo yon and naipakita mo yon sa akin, sure naman kami na paalisin ka namin ng bansa. Basta maging honest ka lang and huwag ka nang magsinungaling kasi baka mas mapahama ka pa sa ginagawa mo. So, yun, medyo nabokya na naman ako, na heartbroken na naman ako kasi my God, sang katutak na rejection na. Imagine, 3rd time ko nang na-offload ng parang halos every week na-offload ako. So, alam mo yun, yung minsan kapag nare-reject ka when you wanted to try something, tapos parang hindi talaga, wala ka talagang chance. Syempre, masakit din yun sa loob. Masakit din yun sa loob ko na parang, bakit ba hindi ako makaalis? But the affidavit of support kasi during that time takes time para makomplete siya. So, at least maglalaan ka ng 2 weeks kasi that was 2016. So, the last resort ng pinsan ko was on the 3rd try, or on the last try namin, on the 4th try namin. That was October 4. And then, the last day ng aking, the last window ng aking visa para mapaso na siya. Umuwi yung pinsan ko. So, from Abu Dhabi, umuwi yung pinsan ko. Siya mismo yung sumundo sa akin sa airport para lang at least hindi na ako magkaroon ng problema in terms of sa immigration. Tapos, syempre, dala-dala niya na yung affidavit of support ko. So, nag-exit kami ngayon sa Clark International Airport pa rin. So, from Clark, nag-book kami ng flight going to Singapore and from Singapore to Abu Dhabi. So, saktong-sakto na on my last try, kung sino yung immigration officer na nag-interview sa akin, siya pa rin yung immigration officer na napuntahan ko. And then, naalala niya ako, sabi niya, oh ma'am, dito ka pala. So, siguro, syempre, naalala niya ako kasi eto yung babaeng nagsinungaling sa akin ng last week na medyo matagal din kasi kaming nag-usap about it. And medyo nag-one-on-one kami. Sabi ko, ma'am, pumunta kasi, to be honest, pumunta kasi talaga ako ng Abu Dhabi. Tapos,
magpa-provide sa akin yung pinsan ko doon, susubukan ko na maghanap ng work doon. Tapos sabi niya, kung meron ka namang affidavit of support na maipapakita sa amin, na susuportahan ka nga ng pinsan mo and hindi ka mapapahamak doon, hindi ka magti-TNT doon, i-allow ka naman namin. So, nagtiwala ako sa kanya na yun yung gagawin, yun yung mangyayari. So, which is, yun nga yung nangyari. So, nung time na yun, dala-dala ko na yung affidavit of support ko, yung ID ng pinsan ko, lahat ng mga requirements na kailangan niya, binigay ko na sa kanya. And sinak naman niya. Tapos, while doing the interview sa akin, sabi niya, sino yung kasama mo? Sabi ko, yung pinsan ko po. Tapos, tinuro ko yung pinsan ko. Sabi niya, yan ba yung pinsan mo? Tapos, sabi ko, opo. And then, yung pinsan ko, yun nga, hiningian niya ng ID and hiningian niya ng other documents. And then, nilistan niya lang doon. And then, poof! Inalaw niya na ako na makalabas ng bansa. I am so happy na nung time na yun, October 4, yung last day ko para makaalis ng bansa. Finally, nakaalis nga ako ng bansa and inalaw ako ng immigration officer na makapuntang Dubai. That was the happiest moment ng buhay ko. So sabi ko nga, kapag talaga gusto mong makalabas ng bansa and then persigido ka, na kahit na marami kang rejections na natatanggap, kapag sige ka lang ng sige, makakaalis ka talaga. Kapag ginusto ng heart mo na makakaalis ka talaga. So, lesson learned on these experiences ko na ma-offload ng paulit-ulit ay dapat maging ready talaga kayo mentally, emotionally, and yung presence of mind ninyo sa lahat ng mga documents and papers na pinaprocess ninyo dapat nandun. Hindi namin na cross-check yung inconsistency na sinasabi ko lang dati na aalis ako from Manila to Hong Kong. Pero yung return ticket ko pala ay Abu Dhabi to Manila. So, hindi tugma. Ibig sabihin, meron akong pupuntahan na hindi ko lang sinabi doon sa una kong mga interview. So yun yung lagi kong ina-advise or sinasabi na kapag nag-prepare kayo ng mga documents ninyo, siguraduhin ninyo na tugma para wala nang masyadong tanong yung immigration officer. Kung sakaling yung na-prepare ko na return ticket is from Hong Kong to Manila, hindi ko mararanasan yun. Hindi ko mararanasan na ma-offload ng 3 beses and ma-offload ng paulit-ulit. Kasi nga, marami na akong international travels. And yan din, wag maging kampante. So kung ano yung mga basic requirements sa pag-abroad or sa pag-alis ng bansa, talagang dapat na i-prepare mo siya para at least kapag nagtanong yung immigration officer ay kumpleto ka and wala na siyang hahanapin pa. And also, maging mahinahon sa pagharap sa immigration officer. Although, of course, minsan nandun tayo sa height ng ating emotions na mainit ang ating ulo, but we should always remember na yung mga immigration officers natin, sila yung may karapatan or may power na i-deny or hindi ka na paalis ng bansa, unless na lang kung of course meron talagang mga attitude or mga violations on their part, or halimbawa hiningian kayo or feeling nila na harass kayo, you have the power to assert, but maging polite tayo lagi sa ating mga immigration officer para naman at least hindi na magkaroon tayo ng maraming problema in terms of sa paglabas natin ng bansa. So I hope you learn something from me, and if you do have questions regarding sa immigration, sa paglampas or mga tips, feel free to comment down below and I will try my best to answer those questions. So see you on my next video. Bye!